Praise God. Blessed morning sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Meron pa po ba tayong energy? Amen. Praise God, no? Napakasarap magpuri sa ating Diyos na buhay. And once again, gaya ng mainit na pag-welcome sa ating mga visitors, kalimitan naman sa kanila is hindi na bago sa atin except kay Kuya Tom. Ano po, nakakatuwa si Kuya Tom, ano? During praise and worship, tinitignan ko siya, talagang Energetic. napapaindak. Ano po? Ano po yung napag-aralan natin last Friday? Rapture of the church. And what is rapture? Yung mga dead in Christ or alive in Christ ay parehong magbabagong anyo. Magkakaroon sila ng glorified body. This time, doon tayo magpo-focus sa glorified body. Okay? Kaya ang pamagat natin ngayon, mga kapatid, is the resurrection of the body o ang muling pagkabuhay ng katawan. And our main text can be read in 1 Corinthians chapter 15 verses 35 to 58. May this message ay magbigay sa atin ng more excitement para sa ating future body o sa buhay na darating. Ang isa sa mga katotohanan sa Bible ay ang tungkol sa pagkabuhay muli ng katawan or the resurrection of the body ng mga believers. Inilaan ni Apostle Paul ang buong chapter sa kanyang letter to the Corinthians sa paglalahad ng maluwalhating temang ito or this glorious theme, at ito ay ang 1 Corinthians whole chapter of 15 with 58 verses. In the first coming of the Lord Jesus Christ, ay isa sa mga nakaharap niya ay ang mga group of Sadducees. Sinong nakakalam kung sino ang mga Sadducees? Most of them are Jewish priests. Strict and very conservative. Ito po ay mga Jewish priests na napaka-stricto at sobrang conservative. No? Pag may makita sila, mali yan. Ganun sila. No, mahigpit nilang ipinapatupad yung batas ni Moses at yung pagpunta sa templo. At sila rin yung may kaugnayan sa mga sacrifices doon sa loob ng templo. Kasi doon, nag-aalay sila ng mga hayop. Ano po. Itong mga Sadducees ay naniniwala lamang na ang Torah, ang sagrado or sacred. At ano ang Torah? It is a Hebrew word na tumutukoy sa 5 books of Moses or the law. At ito ay ano yung mga 5 books of Moses? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Tinatawag na Pentateuch in Greek word. Noong panahon ng ating Panginoon, sinabi ng mga Sadduseo or Sadducees na walang muling pagkabuhay mula sa mga patay. There was no resurrection from the dead. So, they don't believe in resurrection o muling pagkabuhay. They don't believe in afterlife or life after death. They don't believe in spirit realm. And they don't believe in angels and demons. Let's see in Matthew chapter 22, verse 23. It says, the same day, the Sadducees who say there is no resurrection came to him with a question. Ngunit sinagot sila ng Panginoon. Ang sabi niya, nagkakamali kayo dahil hindi nyo nalalaman ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Matthew chapter 22 verse 29. Jesus replied, you are in error because you do not know the scriptures or the power of God. At sa panahon natin ngayon ay maraming mga Sadducees. Mga taong hindi naniniwala sa supernatural, katulad ng resurrection o muling pagkabuhay. At nagsasabing ang muling pagkabuhay ng katawan ay napaka-imposible. So, kung hindi ka naniniwala na mayroong resurrection and life after death, ay matatawag kang Sadducees. Buti na lang, walang Sadducees sa atin dito, no? Praise God? Kasi kinakalaban nila ang Panginoong Hesus at ang Word of God.
Paano nga ba nilikha ng Diyos ang tao? Ginawa ng Diyos ang tao mula sa alabok. We can read that in Genesis chapter 2 verse 7. At binuhay ng Panginoong Hesus si Lazaro mula sa mga patay. We can read that in John chapter 11 verses 43 to 44. Kung gayon, hindi ba niya tayo mabibigyan ng bago at kahangahangang mga katawan, a new and wonderful bodies, upang mabuhay sa kanyang presensya in eternity? Siyempre, kayang-kaya niyang gawin yan. Amen? At iyon ang kanyang ipinangako. Kaya nga niyang lumikha ng tao at bumuhay ng tao. At siya ang nagbigay ng hininga sa tao. Yun pa kayang bubuhayin niya ulit ito. Amen? Amen. Kung sa tao, maaaring imposible yan. Pero pag sa Diyos, nothing shall be impossible. Kaya bakit tayo naniniwala sa muling pagkabuhay ng katawan? Why do we believe in the resurrection of the body? May mga idea ba tayo, mga kapatid? Why do we believe in the resurrection of the body? Okay, first, because of the constant testimony of the scriptures. Dahil sa matibay na patotoo ng mga banal na kasulatan. Magbabasa lang ako ng ilang scriptures dito. Isaiah chapter 26 verse 19, sabi dito, pero muling mabubuhay ang inyong mga mamamayang namatay. Babangon ang kanilang mga bangkay at aawit sa galak. Kung paanong ang hamog ay nagpapalamig ng lupa, kayo rin, Panginoon, ang muling bubuhay sa mga patay. Sabi yan ng Word of God. Daniel chapter 12 verse 2. It says, multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting, others to shame and everlasting contempt. Mayroong mga bubuhayin muli at tatanggap ng eternal life, at mayroon din namang bubuhayin muli pero ilalagay sa kahihiyang walang hanggan. Siyempre, hindi na yun sa langit. Isa pa, katulad ng example natin kanina, na si Lazarus ay binuhay ng Panginoong Hesus mula sa mga patay. That was in John chapter 11, verses 43 to 44. Again, why do we believe in the resurrection of the body? Ano yung una? Because of the constant testimony of the scriptures. Secondly, because of the personal testimony of the Lord Jesus Christ. Dahil sa patotoo mismo ng Panginoong Hesukristo. John chapter 5 verses 28 to 29. It says, do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves, sa kanilang libingan, will hear His voice and come out. Na-imagine yun, mga kapatid? Yung mga nasa lahat ng libingan, kapag marinig nila yung salita ng Panginoon, lalabas sila, babangon sila. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. Ano ang patutuo ng Panginoong Hesus pagdating ng resurrection? Darating ang panahon na maririnig ng lahat ng mga patay ang kanyang tinig. At anong mangyayari? Babangon ang mga namatay mula sa kanilang libingan, at ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng eternal life. At ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Praise God. Gaya din ang patutuo niya sa John chapter 6 verses 39 to 40. Lahat ng ibinigay ng God the Father sa kanya na mga mananampalataya ay ibabangon niya sila at the last day o huling araw, at magkakaroon sila ng eternal life dahil sumampalataya sila sa Panginoong Jesus. Amen? Okay, thirdly, because of the teaching of the apostles. Dahil sa turo ng mga apostol. Sabi ni Apostle Paul about the resurrection of the body in Acts chapter 24 verse 15, it says, and I have the same hope in God as these men themselves have.
Hindi lang pala siya ang nagpapatotoo niyan, kabilang ang kanyang mga kasamahan. That there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. Gaya din sa ating main text in 1 Corinthians chapter 15 in verse 42. Ano sinasabi doon? So will it be with the resurrection of the dead. The body that is sown perishable, it is raised imperishable. Mamaya titignan ulit natin yan. Malinaw na itinuro nila Apostle Paul ang resurrection of the dead. At ito ay imperishable o wala ng kamatayan. 1 Thessalonians chapter 4 verse 14. It says, "For we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him." Amen? Again, itinuro nila Apostle Paul na ang Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay at ganun din ang gagawin ng Diyos. Bubuhayin niya sila muli, ang mga namatay na sumampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Praise God. Ito naman ang sinasabi ni Apostle John. Revelation chapter 20 verse 4. It says, "I saw thrones on which were seated those who have been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years." Ano yung 1,000 years na yan? That is the millennial kingdom. Okay? Another lesson po yun. Ipinakita rin ng Panginoong Hesus kay Apostle John through vision na yung mga pinugutan ng ulo at mga pinatay or martyrs dahil sa patutuo nila sa Panginoong Hesus at sa mga pagbabahagi ng Word of God, ay ang sabi dyan sa last part ng Scripture, they came to life and reigned with Christ 1,000 years. Nag-resurrect sila. Pero nakakatakot ang mangyayari sa mga hindi nakasulat ang mga pangalan sa Book of Life. These are not saved people. Hindi mga ligtas. Anong mangyayari sa kanila? Revelation chapter 20 verses 13 to 15. It says, "The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire." Ang mga hindi ligtas na tao ay magkakaroon sila ng second death. No, hindi lamang sa physical death. Okay, magkakaroon sila ng second death or spiritual death. And that is the lake of fire o lawang apoy. And that is totally separation from God. Wala na talagang kapag-apag-asa doon. Why do we believe in the resurrection of the body? For, because of the scope of Christ's redemptive work. Dahil sa saklaw ng gawaing pagtubos ni Kristo. Hindi lang upang iligtas tayo ng Panginoon, kundi upang bigyan tayo ng eternal life at upang makasama niya tayo sa eternity. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. It says, "For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands." The earthly tent na tinutukoy dyan, ano yon? Ay ang ating katawan mismo. Amen? Yung ating physical na katawan. At ito ay pansamantala o kaya'y nasisira. Pero mayroong katawan na inihanda ng Diyos para sa mga mananampalataya. At iyan ay ang katawang panlangit or heavenly body na hindi mamamatay kailanman. Amen? Fifth, because of the resurrection of the Lord Jesus Himself. Dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus mismo.
One of the reason why we believe in the resurrection of the body is the resurrection of Jesus Himself. Siya mismo ang nagpakita na may resurrection o muling pagkabuhay nang nag-resurrect siya mula sa mga patay. 1 Corinthians chapter 15, verses 20 to 22, it says, "But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive." Kaya kung tayo ay na kay Kristo, ay magkakaroon din tayo ng resurrection kapag namatay tayo. Kasi kung hindi nag-resurrect ang Panginoong Hesukristo mula sa mga patay, ay walang silbi ang ating pananampalataya at mananatili tayong makasalanan. 1 Corinthians chapter 15 verse 17. "And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins." Amen. 6. Because recognition in heaven requires a body. Dahil ang pagkilala sa langit ay nangangailangan ng isang katawan. Ano sa tingin niyo mga kapatid, magkakakilala ba tayo sa langit? Recognition o pagkilala requires ng uri ng nakikitang anyo or visible form, but this is a heavenly body. Kung saan tayo ay makikilala o mare-recognize. Kasi kung hindi ka makikita doon, paano ka makikilala, di ba? As simple as that. Okay, 7. Because the indwelling Holy Spirit is God's guarantee that our bodies will be raised again. Why do we believe in the resurrection of the body? Ano ang guarantee or assurance ng isang tao na ang kanyang katawan ay muling bubuhayin? The Holy Spirit. Amen? Can you repeat the word, the Holy Spirit? Holy Spirit. Amen. Kaya kung hindi nananahan ang Holy Spirit sa isang tao, ay walang assurance or guarantee na bubuhayin siyang muli at mapupunta sa presensya ng Diyos, kundi doon sa lake of fire. Amen? And that is the second death. Romans chapter 8 verse 11, it says, "And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you." It's very clear. Ano po mga kapatid? The scriptures make it perfectly clear that there will be a literal resurrection of the bodies of everyone. Magkakaroon ng literal na muling pagkabuhay ng mga katawan ng bawat isa. At sinabi mismo yan ng Panginoong Hesus doon sa John chapter 6, verse 39, verse 40, and verse 44. This time, I will be sharing about the future bodies of the believers based on the Word of God. Pero pagdating sa future bodies ng mga unbelievers or unsaved, ay silent ang Bible dyan. Basta ang sinabi lang ay itatapon sila sa lake of fire, which is the second death. Okay, malinaw yun mga kapatid? Yung mga unbelievers or unsaved, silent ang Bible kung ano ang magiging future body nila. Pero sa mga believers ay malinaw na itinuro ng Bible. At yan yung aking isi-share sa inyo ngayon. Amen? Now, napaisip ba tayo ng ganito? What will the resurrection body of the believer be like? Ano ang magiging katawan ng muling pagkabuhay ng mananampalataya? Okay, halimbawa ikaw ay ligtas at niresurrect ka ng Panginoon, ano kayang klase ang magiging katawan mo as resurrected body? Yung ano ba, parang ghost? Ang magiging katawan o anyo mo? Baka may nag-iisip ng ganon sa atin. Praise God. Ano nga ba? What will the resurrection body of the believer be like? Upang makuha natin ang accurate answer niyan,
tignan natin ang Panginoong Hesus nang siya ay nag-resurrect mula sa mga patay. Luke chapter 24 verse 39. It says, "Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones, as you see I have." Again, what will the resurrection body of the believers be like? It will be like His body. Amen? A real body, take note. Magiging katulad ng katawan ng Panginoong Hesukristo nang siya ay muling nabuhay. Amen? At ito ay isang tunay na katawan. Sabi nga niya sa kanyang mga alagad, kasi natakot ang kanyang mga alagad nang bigla siyang nagpakita sa kanila. Kasi ang alam nila, siya ay patay na. Akala nila nakakita sila ng multo ayon sa Luke chapter 24 verse 37. Pero sinabi ng Panginoon, hindi ako multo. At sinabi niya, ako mismo ito. It is I myself. Touch me and see. Na-recognize o nakilala ba siya ng kanyang mga alagad nang siya ay mayroong resurrection body? Nakilala ba siya o na-recognize siya ng kanyang mga alagad nang siya ay mayroong resurrection body? Amen. Amen. Luke chapter 24 verse 31. Sabi niya, "Then their eyes were opened and they recognized Him, and He disappeared from their sight." So, the resurrection body is recognizable. It is a real body and recognizable, just like the resurrection body of Jesus. Kaya kung may maka-encounter kayo, magkakakilala ba tayo sa langit? Anong sagot niyo? Yes. What else? John chapter 20 verse 19. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Hindi ito yung salam alaikum, ha? Peace be with you. Amen? That time ay grabe na ang persecution sa mga Kristiyano ng mga Jewish leaders. Kasi may narinig ako dati na debaters ng Muslim. Si Jesus ay Muslim. Bakit? Sabi niya, "Salam alaikum, peace be with you." Praise God. No? Pero hindi yun ang ibig sabihin. Okay, that time ay grabe na ang persecution sa mga Kristiyano ng mga Jewish leaders. Kaya kapag nagsasama-sama ang mga alagad ng Panginoon, ay naglalak talaga sila ng mga pinto dahil sa takot na mahuli sila. Parang related din sa atin. Ano po? Related din sa ating ginagawa. Kasi bawal na bawal dito sa bansang ating kinaroroonan ang ganitong pagtitipon. Naglalak talaga tayo ng mga pintuan, sinisecure talaga natin ang paligid natin. Yung iba nga, may mga CCTV pa sa labas ng kanilang building. Anong nangyari? Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Anong mapapansin natin dito, mga kapatid? Nakalak lahat ang mga pinto nila, pero biglang nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanilang kalagitnaan. Saan kaya siya dumaan? This time siya po ay nag-resurrect na. Ha? Saan kaya siya dumaan? Wala namang nagsabi na pinagbuksan siya o kaya dumaan siya sa isang secret door. So, maaaring ang resurrection body ay pwedeng lumusot sa pader. At kung gayon, a resurrection body is a powerful body. It is a real body, recognizable, and powerful body. Amen? Parang sa movie lang, yung mga superheroes, X-Men. Diyan siguro nila kinukuha yung mga palabas na yon. Balik tayo sa ating main text in 1 Corinthians chapter 15 verse 35. It says, "But someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body will they come?" Kung sa Tagalog version, sabi doon, maaring may magtanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Anong uri ng katawan ang matatanggap nila? Ano yung katanungan dyan?
how are the dead raised? With what kind of body will they come? Paano muling bubuhayin ang mga patay? Anong uri ng katawan ang matatanggap nila? Ang mga kasagutan ay tignan natin dito rin sa ating main text doon sa verses 36 to 49. Pero hindi ko na babasahin. Himay-himayin ulit natin mga kapatid. Let us dig deeper kung ano ang mga kasagutan na makikita natin dito sa ating scriptures doon sa mga question na how are the dead raised? With what kind of body will they come? Tumutukoy ito sa mga believers na namatay na magre-resurrect. Okay, first point natin mga kapatid. Our first point, it will be the same body yet different. Ito ay magiging parehong katawan, ngunit naiiba. 1 Corinthians chapter 15 verses 37 to 38. It says, when you sow, you do not plant the body that will be, but just a seed, perhaps of wheat or of something else, but God gives it a body as He has determined. And to each kind of seed, He gives its own body. Nilinaw dito na sa bawat uri ng binhi or seed, ay ibinibigay nito ang sarili nitong katawan. Okay, halimbawa, if wheat is sown, wheat will grow. Tama? If wheat is sown, kung wheat ang inihasik, buto ng wheat ang inihasik, ang tutubo ay wheat. Hindi pwedeng wheat ang itinanim, then ang tutubo ay mangga. Ano po? If barley is sown, barley will grow. And so on. Ganon din sa ibang mga seeds. Ano po? Kung ano yung seed na itinanim, ganon din ang tutubo. Anihin. Praise the Lord. Tutubo, ano po? Kung nagtanim ka ng wheat, wheat din ang tutubo. Ano po? Kung nagtanim ka ng barley, barley din ang tutubo. The new body or the resurrected body will be the same body. Ang bagong katawan ay magiging parehong katawan at ito ay ganap na makikilala sa katawang namatay. Tingnan nyo halimbawa lang ito. Hiramin ko muna yung pangalan ni Kuya Rodel Fernandez. Okay? If Rodel Fernandez has been sown, it will be Rodel Fernandez who will be raised. Tama? Amen. And yet, it will be Rodel Fernandez in a new body. Okay? Kasi namatay na yung lumang katawan. Okay? Nagigets natin mga kapatid? Amen. If Rodel Fernandez has been sown, it will be Rodel Fernandez who will be raised. And yet, it will be Rodel Fernandez in a new body. The same, yet different. Katulad din ng katawan ng Panginoong Hesus nang siya ay muling nabuhay. It was recognizable and His disciples knew Him. Gayunpaman, kakaiba ang katawan na iyon. No, hindi na ito mahina at hindi na ito napapailalim sa mga limitasyon ng tao. No longer weak and not subject to human limitations. Kahit siguro mag-basketball ng buong araw si Bro Dodong doon, hindi siya mapapagod. No, hindi magkakasakit. Hindi lalamigin. Ito ay isang malakas na katawan. Amen? Okay, point number 2 natin. It will be a body suited to the new environment. Ito ay magiging isang katawan na angkop sa bagong kapaligiran. Let's see in 1 Corinthians chapter 15, verses 38 to 41. It says, but God gives it a body as He has determined. And to each kind of seed, He gives its own body. Not all flesh is the same. People have one kind of flesh. Animals have another. Birds another. And fish another. There are also heavenly bodies. And there are earthly bodies. But the splendor of the heavenly bodies is one kind. And the splendor of the earthly bodies is another. The sun has one kind of splendor,
the moon another, and the stars another, and stars differs from star in splendor. Kung paanong ang Diyos ay nagbigay ng katawan kay Adan at nang sumunod ay kay Eva, we can read that in Genesis chapter 2. Gayon din sa muling pagkabuhay or at the resurrection ay magbibigay siya ng bagong katawan sa bawat tinubos na makasalanan. Amen? Isang katawan na ganap, na angkop or perfectly suited sa new life at sa bagong kapaligiran or new environment. Amen? Kung saan tayo mabubuhay. Saan yon? Sa langit. Sabi sa ating scriptures, kung paano ang ibon ay may katawan na angkop para sa paglipad sa himpapawid, ang isda ay may katawan na angkop para sa buhay sa tubig, at ang hayop ay may katawan na angkop para sa buhay sa lupa, gayon din ang mga anak ng Diyos ay magkakaroon ng katawan or body na angkop para sa buhay sa langit kasama ng Diyos. Amen? At doon sa new environment na siyang langit ay wala ng pollution. Wala ng crimes doon. Kundi isang payapa at puro kagalakan at pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Na-enjoy ba nating mag-praise and worship dito sa lupa? Amen. Amen. Kung na-enjoy natin, mas may enjoy din natin sa langit. Okay, ito pa, doon sa God's kingdom government ay walang politics. Walang pandaraya. No corruption doon. It is not democracy where the people govern, but a Christocracy where Jesus is the supreme authority. Gusto ba natin ang ganyang environment and government? Amen? Amen. Praise God. Sa ating bansa, nagkakagulo yung mga panatiko. Okay, point number 3 natin. Point number 3, it will be an incorruptible body. Ito ay magiging isang hindi nasisirang katawan. 1 Corinthians chapter 15 verse 42. It says, so will it be with the resurrection of the dead. The body that is sown is perishable, it is raised imperishable. If we say imperishable, meaning is enduring forever. Nagpapatuloy kailanman. And incorruptible is not susceptible to corruption and not subject to death or decay. As every human body decays, ang bawat katawan ng tao ay nabubulok. Ito ay kumukupas. Ano yung kumukupas? Kumukupas ang kagandahan at ang kagwapuhan. O kaya'y tumatanda. Ano po? Tumatanda. Okay, that's the reality. Okay? Ang katawan natin ay nanghihina, napapagod, at sinisira ng mga sakit. Now, our new bodies in the resurrection will have no elements of corruption. Walang anumang pagkasira. Amen? Ang ganda ng katawan na yun, no? Hindi mo na kailangan mag-exercise para makuha mo yung katawan na gusto mo. Praise God. Even disease or death ay hindi makakadapo o walang kapangyarihan sa new body na ito. Hindi ito tatanda, hindi manghihina, hindi mapapagod, at higit sa lahat, hindi ito papangit o hindi nabubulok. Baka may mag-isip sa inyo, kung ganito lang din ang itsura ko sa langit, baka meron pa rin lamaran dun sa langit na. Amen? Praise God. Okay. Praise God. Okay, point number 4 natin mga kapatid, hanggang point number 7. It will be a glorious body and unmarked by dishonor. Ito ay magiging isang maluwalhating katawan at walang marka ng kahihiyan. 1 Corinthians chapter 15 verse 43. It says, it is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. Sinasabi sa atin na ang salitang kasiraang puri o kahihiyan or dishonor ay nagpapahiwatig ng
kasalanan. Ang ating mga katawang lupa ay nilapastangan ng sin o kasalanan at nagdulot ng sakit, pagkabulok at kamatayan. Sin has both disease, decay, and death. Ngunit ang lahat ng ito ay mababago kapag natanggap na natin ang ating bagong katawan or new bodies. Amen? Sa bagong katawan na ito, ay wala tayong kakayahan or ability and capacity to sin, but only to serve the Lord in holiness through all eternity. Amen? Ang sarap magkaroon ng ganyang katawan. Hindi mo magagawang magkasala. Praise God. Okay, point number 5 natin. Point number 5. It will be a powerful body in which there is no weakness. Ito ay magiging isang makapangyarihang katawan kung saan walang kahinaan. Again, in 1 Corinthians chapter 15, verse 43, it says, "It is sown in dishonor, it is raised in glory, it is sown in weakness, it is raised in power." This scripture emphasizes that our present bodies, itong ating katawan na ito ngayon, are weak o mahina at nangangailangan ng patuloy na constant care, pahinga, pagtulog at pagkain. At kahit pa sa mga taon, ay humihina pa rin at namamatay. In our new bodies, we shall never know fatigue or exhaustion. Wala na sa atin o hindi na natin mararamdaman ang pagod. Amen? Hindi na natin maririnig yung salitang pagod na ako. Amen? Praise God. Okay, point number 6. It will be a spiritual body, not a natural body. 1 Corinthians chapter 15, verses 44 to 46. It says, "It is sown in natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. So it is written, the first man Adam became a living being, the last Adam a life-giving spirit. The spiritual did not come first, but the natural, and after that, the spiritual." Itong scriptures na ito ay nagbibigay linaw na mayroong buhay na darating pagkatapos sa buhay na ito sa lupa. Gaya ng sinasabi ng ating scripture, if there is a natural body, there is also a spiritual body. The spiritual did not come first, but the natural, and after that, the spiritual. At sino ang tagapagbigay ng spiritual life? Ang sabi dyan, the last Adam. Sino yon? At tumutukoy ito kay Kristo. Kaya lahat ng nakay Kristo, bibigyan din niya ng spiritual body that suited to eternal life, unlike the natural body na suited lamang dito sa mundo. Our last point, or point number 7 natin, it will be a heavenly body, not an earthly body. Ito ay magiging isang makalangit na katawan, hindi isang makalupang katawan. In short, it will be immortal, not mortal. Let's read in 1 Corinthians chapter 15, verses 47 to 50. It says, "The first man was of the dust of the earth. The second man is of heaven. As was the earthly man, so are those who are of the earth. And as is the heavenly man, so also are those who are of heaven. And just as we have borne the image of the earthly man, so shall bear the image of the heavenly man. I declare to you, brothers and sisters, the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable." Itong scriptures na ito emphasizes na ang lahat ng tungkol sa ating kasalukuyang katawan or our present bodies ay makalupa. Kasi gawa ito sa alikabok. Okay? This is earthy, makalupa. At lahat ng tungkol sa ating bagong katawan or our new body ay magiging
makalangit or heavenly. Amen? Kasi babaguhin na ito ng Panginoon ng isang glorified and glorious body. Our present bodies are composed of dust. Binubuo ito ng alikabok, and our new bodies will have no elements of dust in them. They will be celestial bodies or heavenly body. Praise God. Okay, sa ating pagtatapos, let me end it with our scriptures. In 1 Corinthians chapter 15, verses 55 to 57. It says, "Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Remember, one day, God will raise us from the dead. And death and sin cannot do anything to our new body because it is a real body, yet different, incorruptible, glorious, powerful, spiritual, and heavenly body. So, thanks be to God dahil binigyan niya tayo ng victory sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Let me encourage everyone in this last verse. In verse 58, it says, "Therefore, my dear brothers and sisters," inadresan ni Apostle Paul ang mga Kristiyano, "let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor is not in vain." While waiting on the Lord, let us serve Him fully with our present body. Hindi kung saan-saan natin ginagamit ang ating present body. One day, all this will be changed when we receive our new body. Nais ko pong palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay. At magsipay tayo lahat. Let me end it with a prayer. Panginoon Diyos, salamat po muli sa mga sandali ito. Salamat sa iyong mga salita na siya nagbibigay sa amin ng more excitement na to live righteous in this world. One day, Panginoon, lahat ng aming iniinda, lahat ng kahinaan ng aming katawan, lahat ng nagagawa namin, Panginoon Diyos, na hindi kaaya-aya sa iyo. Itong mahinang katawan, may dinaramdam na katawan, Panginoon Diyos, one day, you will raise us at ito ay hindi na po katulad ng dati. It will be a powerful body. Even death and sin cannot do anything to this new body. Panginoon Diyos, salamat po muli sa iyong mga salita na nagbibigay ng encouragement sa amin, more excitement na matanggap ng new body, heavenly body na suited sa iyong kingdom. Maraming salamat po. Lahat ng ito, I pray in your Son Jesus. Amen. Amen. Binabalik ko po sa ating gwapong presider. Praise God. Maraming salamat, Pas. Amen. Amen. Na-bless mo ang lahat. Amen. So, napakaganda, no? Napakaganda makinig talaga ng salita natin, Panginoon, kasi napaka-importante dumalo tayo sa mga ganitong gawain kasi marami tayong matutunan. Amen. Gaya namin dati, wala din kami alam masyado sa Bible. So, simula nung nagsisimba, nag-grow. So, hindi naman fully mature, pero at least may improvement pa. Amen. So, yun, maraming salamat, Pas.